Ngayon po mga Panginoon, ngayon po Panginoon, umaga po ito, po ay labis na papasalamat sa buhay na pinagkakaroon po sa araw-araw. Tinigin po sa mga blessings na pinibigay po sa amin, sa paglayo po sa amin sa parang po maramdaman. Nandalong din po ng araw, Panginoon, na pinagabayan po ang aming pastor, may pabating or may pagkagalang po mga salita sa bawat puso at sipat po na narinig dito. At ganun din po sa mga kapatiran po namin sa mga lugar. Mga po ay maintindihan po namin at isa puso ganun po sa Panginoon sa araw na ito. Ito ay napakasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung umawit sa song number 29. Song number 29. Song number 29. Ready, church? Before the throne of God above, I have a strong and perfect King. A great high praise whose name is love. Forever lives and prays for thee. My name is brave and on his hands. My name is written on his heart. I know that world and here is dust. No tongue can defeat me part. No tongue can defeat me part. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there. Oh, great unknown of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God has justice satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable Lion, the King of glory and of praise. For with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, when Christ my Savior and my God, when Christ my Savior and my God. Next one po sa song number 12. Song number 12. Song number 12. Righteous. And the moment he appears, and the light from heaven shines, I'll forget every fear, every pain I live.
present is the hope that the boy waits for me. When unworthy as I am, His glory I will see. I will end beyond my praise before my Father's throne. Every tear wipe away when I go home. In the trial I endure, and your presence I can find. Remember, Lord, I pray, bring back unto my mind that your promises are firm, and I never on my own. Every tear wipe away when I go home. Next song number 26. Song number 26. Be strong in the Lord and be of good courage. Your prayer is good, for it's always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him for me when we get you in battle. Lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Turn up the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be
Number 13. Amen. Richardson. I know that I may not pray just like old Daniel. I cannot preach like the great Apostle Paul. But I know I love my Lord for all His favors. For He died for me to save me from the fall. Let me feel my Savior near when I am dying. Let me feel His precious arms around me tight. While I'm crossing Jordan's stream, there be no sighing. For on that shore, my blessed Lord will be the light. I love to hear the gospel preached while here I'm living. I need to feel upon the mountain top so high. Why in this valley, old saints that is deceiving? Then I fear the time to come for me to die. There be shouting on the hills of shining glory when I leave this world of sin and toil and strife. I will be with Christ my Lord to tell the story of His victory for my eternal life. I'm waiting now that I can climb on Zion's mountain. I'm listening now to hear that final trumpet sound. I see my Lord as He descends and clouds of glory to take me home to that place where peace abounds. There be joy in every heart that goes to meet Him. There be peace in our songs of praise and love. Then He'll take us to that land where we shall see Him. Oh, give His Son that we might dwell with Him above. Read what the Bible. Suppose Numbers chapter 27. Numbers chapter 27, verse 1 to 3. Numbers chapter 27, verse 1 to verse 1 to 3. Natawa ko si Brother Luis.
natin ang ating mga Biblia sa Numbers chapter 27, verse 1 to 2. Chapter 1. Then came the daughters of Zelophehad, the sons of Hefer, the son of Gilead, the son of Machir, and the son of Manasseh, of the families of the Manasseh, the son of Joseph. And these are the names of his daughters, Mala, Noah, and Hogla, and Milcah, and Tirzah. And they stood before Moses, and before Eleazar, the priest, and before the princes and all the congregation, by the door of the tabernacle of the congregation, saying, Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died in his own sin, and had no sons. Chapter 4, verse 4. Why should the name of our father be done away from among his family, because he had no son? Give unto us therefore a possession among the brethren of our father. Verse 5. And Moses brought their cross before the Lord. Verse 6. And the Lord spake unto Moses, saying, The daughters of Zelophehad speaks right. Thou shalt surely give them possession of an inheritance among their father's brethren, and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. Verse 8. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. 9. And if he have no daughter, then he shall give his inheritance unto his brethren. 10. And if we have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. 11. And if his father have no brethren, then he shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it. And it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the Lord commanded Moses. Verse 12. And the Lord said unto Moses, Get thee up into this Mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel. 13. And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered. 14. For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes. That is the water of Meribah in Kadesh, in the wilderness of Zin. 15. The Moses spake unto the Lord, saying, 16. Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. 17. Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in. And the congregation of the Lord be not a sheep which has no shepherd. Verse 18. And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua and son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him. 19. And set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and give him a charge in their sight. 20. And thou shalt put some of thine honor upon him, and all the congregation of the children of Israel will be obedient. Verse 21. And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Korah before the Lord. And his word shall they go out, and at his word they shall come in. Both he and all the children of Israel will live, even all the congregation. Verse 22. And Moses did as the Lord commanded him, and took Joshua and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation. Verse 23. And he laid his hands upon him, and gave him a charge, as the Lord commanded by the hand of Moses. Praise
Hallelujah, praise Jehovah. Ready, church, sing. Hallelujah, praise Jehovah. From the heavens, praise His name. Praise Jehovah in the highest. All His angels praise proclaim. All His hosts together praise Him. Sun and moon and stars on high. Praise Him, all you heavens from the heavens, and you clouds above the sky. Let them praise His name, Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praise His name, Jehovah. They were made at His command. Then forever He is established. His decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah. All you clouds, you dragon soul. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hearing call. Let them praise His name, Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. All you fruitful trees and cedars, all you hills and mountains high, bringing kings and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all you people, princes, waiters, judges all. Praise His name, young men and maidens, angels big and children small. Let them praise His name, Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Guys, song number 19 po. Song number 19. Ready, church, sing. Who am I, this born of earth, the chief of sinners still, to be chosen by the Lord, saved by His will. Down below in hell I see, endless misery. The Son hath left God's side to be made sin for me. Who am I, O Lord God, to have found grace in Thy sight? All my needs, what
mercy to my soul. His good pleasure was fulfilled, now freely told. Living sacrifice I be, and follow charity. His right hand and holy arm have won the victory. Who am I, O Lord God, to have found grace in thy sight? On my knees, what more can I say? O Lord God, who am I? Who am I to obtain inheritance divine? By his own purpose in Christ, placed by his side. Who am I to be unblamed and holy in his sight? Oh, to see his smiling face one day in holy light. Who am I, O Lord God, to have found grace in thy sight? On my knees, what more can I say? O Lord God, who am I? Okay, so, nabanat ba yung ano natin? Vocal cords. Parang medyo barado yung vocal cords yung mawatid eh. ano lang, disiplinahin natin sa sarili natin. Number one, huwag kayong magpupuyat. Yan talaga, nagbibigay ng magandang process. Ito mo ako, senior citizen na, pero bumutulo pa rin, di ba? Pangalawa, huwag masyado sa matamis. Yan. Para yung magamit natin yung boses natin for the glory of the Lord. Kung gusto natin maluwagan ang Diyos, didisiplinahin natin ating sarili. Kasi para matuwa naman ang Diyos, nagpupuri ka, tapos wala ka disiplina, di ba? So, yun po. Ngayong mga kapatid ay welcome po sa mga taga-Bacolod. Pakita tayo nga po sa mga taga-Bacolod para makilala. Yan. Amen. Talagang walang pa. Inom muna ako. Ibahan ko na. Okay po, so welcome po sa Cavite, Brad. Magkakasin kami sa Bacolod. So ngayong baga, dahil may tinitrain po tayo na teacher. Kaya nga, ano pangalan mo, Brad? Ha? Paul. So, dapat maging matapang ka. Si Paul, matapang. So, si Apostle Paul, si Brother Paul. Paul to Paul. So, salamat, Brad. Yan po ay assistant preacher Lorlito Lopez. So, nagsiservice na rin po sila sa Pag-Sunday afternoon sa Bacolod. After na mag-join sila sa dito, nagsiservice na po sila paghapon. So, matindi po yun. So pagdating ng panahon, yun na po talaga ang tamang panahon. So, ngayong bagang natin, tayo po ito kayo at basahin po natin yung Psalms, Daniel po talaga. Daniel, chapter 4, verse 35. Yun ang text po natin ngayong umaga. Sabi doon, "In all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand, or say unto him, what who is thou?" So, pwede po ang Diyos, sa makabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, sa oras sa ito, Diyos, kami po'y Diyos, nagpapamukha sa iyong harapan, sapagkat kami po ay wala pong pwedeng magmalaki sa buhay namin, sapagkat lahat po ay niyaya mo, bigay mo, at ang parte ng aming buhay ay kayo po gumawa sa amin. Sa oras ng Diyos ay nawa, paunahan po ang aming pag-aaral.
pag-aaral, nawa po ang banal na Espiritu ang magturo sa amin upang maintindihan namin ang lawak ng inyong pagiging sovereign, pagiging makapangyarihan. Nawa po ay buksan po ang inyong puso, isipan, upang makapenetrate po ang mga aral na aming marinig ngayon. Nawa ang banal na Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin. At doon din po sa likod nyo na magpapahayag, nawa po hindi po ang karunungan po, hindi po ang kaalaman po, kundi ang wisdom knowledge na magagaling lamang sa iyo. Salamat sa Diyos at nagdadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po ay ngayon po tayo po mag-focus sa ating pag-aaral ngayong umaga at ang pamagat ng ating pag-aaral ay God's sovereignty in creation. So, kasi po, itong sovereignty of God, ito po ay talagang, ito yung pinaka-foundation ng aral na dapat malaman ng lahat ng gustong maglingkod sa Panginoon. Sino pong gusto maglingkod sa Panginoon? Tasanggaman mga kapatid. Amen. So, yung unang pag-aaralan natin, ito po, yung para maintindihan natin na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Pag hindi natin naintindihan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi ho tayo marirelax sa paglilingkod sa Diyos. At marami natin complain sa buhay. Ngayon po, yung pagiging sovereign ng Lord ay yung definition po, God's sovereignty is defined as God's absolute, supreme, and independent authority and power over all things. It means that God is the King of the universe and His will is the final law. So tanda po natin, yung kanyang kalooban, yun yung pinaka-final law. Ibig sabihin, huling batas. Marami yung batas. Batas ng tao, batas lahat po, may klase ng batas. Pero yung final law, na dapat natin maintindihan na yung God's law. Yun ang pinaka-final law. So, yung pagiging sovereign ng Panginoon, may tatlong bahagi po yun, no? Dapat maintindihan po natin. Number one, God is sovereign in creation. Dito po tayo tatagal, sa buwan po ito. Number two, God is sovereign in administration. Isang buwan din po ito. Patindihan, no? And now, and last, yung God is sovereign in election. Yun, napakalawang po ito. So, kaya po ito inuturo dito kasi nandito po yung mga preacher. Gusto natin lumalim yung mga preacher natin para umalis pa sila dito ay busog na busog ang kanilang kaluluwa na pagdating doon sa laban talagang malakas ang kanilang pananampalataya. So, pag sinabing unahin natin yung God sovereignty in creation. Yun. Para maintindihan natin na nagsimula ang lahat na ang Diyos ay nagplano, pero ang unang ginawa niya ay yung paglikha. Kasi kung walang nilikha, wala tayo, mga kapatid. Hindi ko makikita si Nanay Nita. Nagano, araw-araw kami nagbabay mustali kay Nanay Nita. Minsan nag-iiyakan, nagtatawanan, ganoon talaga eh. No? May mga pagkakataon na nag-iiyakan kami kasi siyempre may problema ako, may problema din siya, kaya iniiyak na lang namin. Di ba? Mas masarap naman mag-iyakan. Nag-iiyak kami dahil sa kalalakan. So, God's, number one po, sa God's creation, God's sovereignty in creation means that God alone is the creator. Wala na bang creator? Walang ibang creator, mga kapatid. Originator, creator, and owner of all things. Siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Yes, amen. Kung yung nasa iyo, nasa akin, hindi ho sa atin yan. Ang Diyos ho ang nagmamay-ari po niyan. Amen. Sabi po niya, He brought the universe into existence entirely by His own will, power, wisdom, without any help, advice, or constant from anyone or anything else. Kala mo, nalika ang mundo, walang pinusunta. Hindi siya humingi ng advice. Oh, Brother Norlex, nililikain ko ang mundo, ano mong masasabi mo? Wala ho eh. Nandun ho yung Godhead na nag-create nun. Kaya mamaya, maintindihan natin. Yung key points, their belief, creation in as act of God's free will. Yung sarili niyang kalooban. Kaya nilikha niya yung lahat ng bagay. Yung ating verse dito, Psalms 115 verse 3, sabi mo doon, but our God is in the heavens. He had done whatsoever He had blessed. Nasaan daw yung Diyos natin, mga kapatid? Nasa dingding? Nasa bumong? Nasa mo? Nasa heaven. So bagsak na po yung mga revolto.
Buksan ko na po yung idolatry. Kasi sabi doon ni ng psalmist, but our God is in the heavens. He had done whatsoever He had blessed. Ginagawa niya yung lahat ng kanyang maibigan. So mamaya, malalaman pa po ito. Sabi doon, sa Revelation chapter 4 verse 11, mga kapatid, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Ano daw ginawa ng Diyos? Created all things. Yun. Bravo yun. Mayroon ka bang nilikha para magbahagi dito? Bakit? Wala. Kasi nilikha na po ng Diyos all things. Ano ba? And for thy pleasure, they are and were created. Bakit nilikha niya ang lahat ng bagay? Para sa sarili niyang kasiyahan. Hindi sa kasiyahan natin. Kasiyahan ng Diyos, kaya siya lumikha, mga kapatid. Ano po? Tingnan natin yung sunod na bahagi. God created by His own power in word. Nilikha niya yung lahat ng bagay sa sarili niyang kapangyarihan. Creation was not a process of chance evolution. Sinong naka-encounter ng evolution? Yung mga nag-aaral. Ano ba yung evolution? Yung mula sa molecules, sa maliit na mga nag-evolve, hanggang tapos yung nagkaroon ng mga ganito, lalo na yung Darwin theory. Yun, ano ba pagkalam nyo sa Darwin theory? Na mga tao galing sa kaya kayo? O hindi eh. Ang gaganda naman natin yung lahi ng bungkoy. Eh ako, unang punta ko dito sa Manila, mga kapatid. Galing ako Mindoro, unang pinuntahan namin ay Manila Zoo. Yun. Siyempre, sabi nga nung pagdating naman sa nita, dapat umagat ka raw doon sa Rizal. Mga binubuyo-buyo kami doon eh. Pero sa Manila Zoo, nandun yung unggoy. Nung pumunta ulit ako, unggoy pa rin, hindi na big tao, Brad. Dahil ang tao na yun. So, ibig sabihin, hindi yung totoo yung turing yun. So, di ba nag-aralo tayo ng science? Sige, bakso, tayo, elementary muna. So, what is science? Mga estudyante, magkakasumbol tayo ngayon. What is science? Ha? Brad, science. So, ako natandaan ko nung grade 6, ito yung definition ng science. Grade 6, Brad. Natandaan ko ba, science is a systematic arrangement of knowledge. Science is systematic of knowledge referring to study and discoveries of general truth. Yun. Grade 6 yun, Brad. So, yung science daw ay pag-aaral ng mga kalaman para humantong sa katotohanan. Ang tanong, humantong ba sa katotohanan? Hindi. Yun. Puro kamalian na eh. Dalawa nag-aaral sila para humantong sa katotohanan. Ay anong sabi ng Panginoon? John 17:17. Pagkabarilin mo sa katotohanan, ang salita ko yung katotohanan. Sabi ng Panginoon, John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan, salita ng Diyos. Hindi yung pag-aaral ng mga science. Kaya bagsak po dito yung evolution theory. Sabi doon sa Genesis 1:1 pa lang, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So walang evolution, walang mga lumitaw na mga ganun. Kasi sa pag-aaral nila, kaya nagkaroon ng ganito dahil lumitaw ng ganito, billion years. So bagsak na po dito, mga batid. So Psalms 33 verse 6 to 9, by the word of the Lord, where the heavens made in all the host of them, by the breath of His mouth. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit sa salita pa lang. Ganun kakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Tayo, anong salita natin? May power ba? Wala. O, maging bato ka. Galit-galit ka sa isang tao, pwede mong sabihin, maging bato ka. Bato ang puso, pwede. Bato ang kaisipan, lahat tayo. Pero yung maging literal na bato, hindi pwede. Wala tayong power na katulad ng Panginoon. Ang sinabi niya na, sabi doon, by the word of the Lord, when the heavens made, and all the host of them, by the breath of His mouth. Ganun ka, hindi ang kapangyarihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Verse 9, for He speak, nagsalita siya, and it was done. He commanded, and it stood fast.
sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Ano bang nangyari? Siya'y nag-utos at tumayong matatag. Ganun po katindi yung power ng salita ng Panginoon. Dahil sa isang salita niya, nangyayari po mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 3. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ganun ka, hindi yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, na pinurmahan niya yung buong mundong ito. Eh, sino ba makakagawa ng mga kapatid? Kung babasahin yung buong chapter 1 ng Genesis, mga kapatid, mamamangha po tayo eh. Walang kapuporma-porma, madilim. Kung titignan natin, Genesis 1 to, di ba? Tignan po natin. Sabi na nga ng Biblia, Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form, walang forma, and void. In darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Tagalogin natin. At ang lupa'y walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At kung babaybayin natin kung chapter 1, doon nilagyan ng Diyos ng lahat ng mga buhay ang mundo ito. Bago likhain ang tao, nilagyan na ng tubig, nilagyan ng mga isda, mga hayop, mga ibon sa ipapawid. Para kanino po yun? Para sa tao, lilikhain ang Diyos. Ganon kamahal ang Diyos ng tao. Bago niya likhain ang tao, i-repair muna niya yung kailangan ng tao. Ganon katindi yung pagmamahal ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. So, ano po, mga kapatid? Tingnan po natin. Sabi doon, sa sunod po, yung tinatawag pong God created all things for His own glory. The ultimate purpose, yun, makita natin, the ultimate purpose of creation is not human happiness. Tanda po natin, hindi yun ang purpose ng Panginoon, kaya nilikha niya lahat ng bagay, hindi para masiyahan ng tao, para sa sarili niyang kasiyahan. Sabi doon, sa Proverbs 16:4, the Lord had made all things for Himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Sariling wakas. Kaya tayo may wakas, mga kapatid. Una-una lang mo yan. Ang tanong, sino gusto mo una? Taas ang may. Ako, gusto ko mauna. Ako din. Kasunod ka, Brad? Oo. O, tatlo tayo. Ano, gusto mo? Sabay tayo? Wala kayong takot, ha? O, sige. Basta Lord, bilis. unahin mo na kami. Pero ang tagal ko nang pag-pray, pero ang dami nang nauna sa akin. Bakit to? Lumaya, malalaman natin. Na kahit kamatayan, nakatakda na po yan. Hilingin mo man o hindi, darating at darating po yan. So, yun po yun. Isaiah 43 verse 7. Sabi doon, in everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, I have made him. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan, yung aking ginawa. Sinong nag-anyo sa atin, mga kapatid? Ang Diyos. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo. Ang Diyos ang nag-anyo sa atin sa bahay, bata ng ating nanay. Kung ganun ang mukha ko, ganun talaga ang anyo na binigay sa akin ng Diyos. Kaya huwag po tayo maghinanakit sa Diyos. Lord, bakit ganito ang mukha ko? Yun. Bakit ganun ang mukha niya? Kasi ang Diyos ang nagporma eh. Gusto ng Diyos yan ang forma ng mukha mo eh. Ba't maghihinanakit ka? Di ba? Iba ang ganun klase ng mukha natin. Hindi naman pare-parehas eh. Yan kasi ibinigay ng Diyos na forma. Eh Lord, bakit ganito? 5 blood lang ako. Sinong 5 blood sa inyo, mga kapatid? Ano kahit mo, brother? Mataas-taas ka pa sa akin, di ba? Kung ako'y maghihinanakit, ba't kasi brother Roles 5 to? Ba't ako 5 blood, di ba? Pero dati naghihinanakit talaga ako sa Lord. Pero ngayon, naunawaan ko yung soberano ko. Lord, salamat. At hindi ko ginawa kong 5, 7 o 6. Kasi baka hindi ako naging pastor. Siguro sabi Lord, 5 blood ka lang kasi gagawin kitang pastor. So yun, ang Diyos ang nagforma. So forma pa lang ang Diyos. So paano ka maghihinanakit? Karapatan niya yung informa tayong ganito eh.
Elementary, binubuli na ako. High school, binubuli na ako. Nagtrabaho, binubuli ako. Hanggang nagpastor, binubuli ako. Sabi ko, salamat, ang may nabubuli. Kasi mahirap talaga pag malit, ano? Pag-apply mo, ako, ang ano namin sa trabaho ay 5-2. Hindi bagsak na ako, Brad. Kasi 5 plus. Ang dami ko in-applyan. Sige, pag ano na lang ako. So, marami akong in-applyan. Bagsak ko talaga. So, yung mga matatangkad, magpasalamat ko sa Diyos. Yung ipangyayabang, yung ganda, yung physical appearance. Bigay mo ng Diyos yan para gamitin natin sa kabutihan. Mapalad ko kayo dahil more than 5 kayo. Yung mga 5 pababa, medyo mapalad din kasi at least may height. Pero lugi talaga sa pag-a-apply sa trabaho. Ito totoo, kahit sa ligawan, lugi talaga. Nakatanda mo, Brad? Kahit sa ligawan, lugi ang gano'n, pababa. Pero huwag na natin ugatin. Kasi baka mapayak pa ako eh. Kasi ang dami kong kabigoan sa buhay. Lugi talaga. Pupunta na si Mrs. Ang hinahanap talaga maliit din. Kasi bakit hindi ako makapag-asawa? So, yun po. Pero ang maganda nun mga kapatid, ang Diyos ang nagporma sa atin. Wala tayo dapat hinanakit. Dahil siya ang nagporma, wala tayong magawa. Wala naman, Lord, ayaw kong ganito. Bigyan mo ako, patangkarin mo pa ako. Gala mo, 59 na ako, patatangkarin pa ako ng Diyos. Di ba kayo magtataka? Pastor, bigla kang naging 5'7". 59 years old, hihingi pa ako ng pagkakataon, Brad, na maging 5'9". Pagkataon, Pastor, parang hindi ikaw yan. So, nasanay na kayo sa akin ganito, di ba? In 20 years, sanay na kayo, ganito ang laki ko. Mahirap naman naging ganito na ako in 20 years. Nahibala na yon. So, pasalamat tayo mga kapatid na binigyan tayo ng Diyos na ganitong mukha, ganitong katawan, ganitong alagaan natin yan. Bakit ito alagaan? Bigay yun ng Diyos, regalo na ito sa atin eh. Marami namang tao na pwedeng maging tao, bakit tayo pa? Hindi ba nyo alam na sa pagforma pa lang, almost million sperm cell ang nag-aagawan para mabuo tayong tao. Ilang milyon yan, Brother DR? Milyon. Pero ikaw yung nabuo. Anong mayroong espesyal ka? Walang espesyal. Ikaw ang ginawa ng Diyos. Dahil may purpose ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Milyon ang kalaban mo, Brother Norwich. Para maging tao, bakit ako? Pwede naman yung katabi kong sperm cell, di ba? Kasi pag lumabas sa lalaki yung sperm yan, milyon yan eh. Na nag-uunahan doon sa egg cell ng babae. Yan, papag-aralan naman ng mga estudyante yan eh. Hindi naman yan sa kanila eh. So, sunod po mga kapatid, God's own and rules over what He has made. Since He is the Creator, everything belongs to Him, and He has absolute right to govern, use, and dispose of it as His head. Tingnan po natin, Psalms 24 verse 1. Mga kapatid, Psalms of David, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Ito mga kapatid, ang lahat daw ng bagay sa Diyos. Ang tanong, mayroon ba tayo pwedeng angkinin? Wala. Wala ba tayo pwedeng angkinin? Lahat ay sa Diyos. Ang langit ay sa Diyos. Ang lupa ay ang pagmamayari ng Diyos. Lahat ng nasa lupa ay sa Diyos. Ano mayroon tayo? Wala. Wala kahit isa. Sabi ni Job, hubad akong isinilang, hubad din ako, babalik sa Diyos, purihin ng Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, wala tayong dinalang anuman, wala rin tayong dadalhin anuman. So, zero talaga. So, ano dapat natin gawin? Maging good stewards tayo ng Diyos sa mga ipinakatiwala sa ating mga kapatid. Stewards of time. Yo, number 1, stewards of talent. Yo, may mga talento tayo ng kapatid eh. Kanino ko napansin, maganda yung kantahan natin. Pero kailangan i-develop pa po natin yung ating pagkanta. Yun. Huwag mo ninyong pipigilan kapag kumakanta. Na para bang ayaw nyo kumanta. Bakit pag nasa video okay? Tudugi kayo, kinong ko! So, ugat-ugat eh. Ba? Eh bakit pag sa pagsamba?
dapat yung mga ni Pepe yung ano. Pigil na pigil eh. Sino ba bang dapat ma-glory? Ang Lord dapat. Diba? Eh bakit pag may hawak na microphone talaga, pindutin yung ano, 1, 2, 3, kayo yan, my way, ma'am! Talagang my way, pang pinantay. Bakit sa Panginoon dapat talaga ibigay natin yung the best sa Panginoon, mga kapatid? Kasi nakikita tayo ng Diyos. Eh. Sabi ng Matthew 18:20, where 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst of them. Important po tayo eh. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung ating ginagawa ngayong umagang ito pero para mag-glory. So, inom muna. Tulad dito, gusto ng Diyos na uminom muna ako. Para din magbaraka. So po yun, sabi doon sa 24:1, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Yun, stewards of time, talent, testimony, and treasure. So, ano mang mana sa atin, kayamanan man, kahit yung asawa mo, anak mo, kamagulang, hindi natin pagmamay-ari yan. Pag kinuha ng Diyos yan sa tamang panahon. Yun. Kaya kapag kayo umilig, 100%, anong gagawin nyo? 50-50. Magtira po kayo sa sarili nyo. Kasi marami home na 50-50. Na nawala yung asawa, pati siya. Gusto ko na rin kitilin ang buhay ko. Wala na ang aking mahal. Bakit? Siya ba yung Diyos? Siya ba yung nagbigay ng buhay sa'yo? Siya ba yung nagpaaral sa'yo? Siya ba yung na kasama mo nung isinilang ka? Hindi naman ah. At magpapakamatay ka sa ayaw sa'yo. Di ba? Sister Perla? Sabi, talagang galit si pastor ha. Ano may lubot si pastor ha. So, para ano lang, maramdaman nyo na ang pagmamahal, ibibigay natin the best sa Panginoon. Matthew 22:37, love God above all, with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Diba? The best na pagmamahal. Hindi yung, nako pastor, may boyfriend ako, kaya hindi mo na ako magsisimba. Sabi kasi, magdidit muna kami. Eh, sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added tayo. Tapos, uunahin mo ang pag-date. Hindi mas mahal mo yung boyfriend mo, ang girlfriend mo. Sabi nga na doon, seek you first. O, di ba? Lumabag na tayo doon. Ayusin nyo mga kapatid. Pag ito inayos, talagang makakatim kayo ng palo ng Panginoon. So, sabi doon sa Daniel 4:35, ito yung text natin kanina, mga kapatid. Sabi doon, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will, and the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand, or say unto him, what doest thou? Ito talaga, pag dinamnam nyo ito, babalikan nyo yung pangyayari ito, mga kapatid. Anong pangyayari kaya ito, mga kapatid? Yung tatlong kabataan. Yung tatlong kabataan na si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng napakalaking revolto. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, kapag narinig nyo yung tugtog ng mga flauta, mga trompeta, luluhod kayo, yuyukod kayo doon sa pinagawang revolto. Pero itong tatlong kabataan ito, anong pangalan ng tatlong kabataan, mga kapatid? Sino? Shadrach, Meshach, at saka si Abednego. Yung nanindigan mo sila, hindi sila sumamba doon sa revolto. Anong parusa pag hindi sumamba sa revolto? Itatapon sa porno na apoy na pinainit ng 7 bisis. Alam mo, paggawa ng pandesal, Sister Roberta. Di ba, mainit yun? Papainitin pa ng 7 bisis. Dadalhin doon yung tatlong kabataan. Talagang ipinasok ko sila. Ano, nangyari? Nasunog ba sila? Hindi po nasunog. Nung lumabas, doon ay mas masa si Haring Nabucodonosor na yung Diyos nitong tatlong ito ay siyang Diyos na totoo. Kaya ito yung sabi niya, oh. Salita ito ni King Nebuchadnezzar, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven, among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? Hindi tayo pwede magreklamo. Lord, bakit mahirap ako? Bakit siya'y mayaman? Bakit matangkad siya? Bakit ako'y ganito lang? Bakit ganon ang itsura niya? Ang puti niya? Ako ay kayumanggi. Ano gusto mo? Di ba Pilipino, kayumanggi naman talaga? Ano gusto mo? European? Kaya
naman may maputi sa atin dahil nalahian na tayo ng mga iba't ibang lahi? Ano bang nakalahi sa atin? Nalahian tayo ng Kastila. Papalag ka, bumukha kang Kastila. Nalahian ka ng Amerikano, ng Hapon, ng Malay. Ano ba? Eh, mukha natin, iba-ibang mukha. Ano, pagdating ko sa Malaysia, oh, brother, napagkalaban akong Malay eh. Pagdating sa Thailand, oh, ganun din. Isang, yung pulis doon, kahit ko eh. So, huwag tayo makinanakit o kapatid kasi yung lahi natin, isa lang naman pinangunan. Una kay Adan. Tapos, di ba, dinilubyo. Naging baha, na bumaha, na wash out, ang natira, 8 lang. Yung makasawang Noah at saka yung asawa, 3 anak na lalaki nag-asawa. Tapos, nagkaroon ng anak ulit, si Shem, si Japet, saka si, ano ba yung isa? Si Ham. Si Ham daw ay yung Afrikano, kaya naluto na todo. Kaya lang sabi. Pero, ang realidad doon nagsimula yung lahi uli. After ng flood, sa Genesis chapter 9. So, yan, mahabang pag-aaral po yan. So, sunod po, God planned every detail before creation. Lahat ng detalye na nangyayari, naka-blueprint na po sa Panginoon. Wala akong aksidente nangyayari, mga kapatid. Hindi uso sa Biblia ang aksidente. Sa nakadetalye na po yan. Kaya dapat lumalim pa tayo. Hindi na natin kailangan ng lugaw ngayon. Kailangan natin ng buto-buto para tumibay tayo sa pananampalataya. Kaya itinuturo ko na po ito para tumibay na po tayo. Para hindi na tayo masurpresa kung bakit nangyayari mga bagay na ito dahil yan ay naka-purpose na sa Panginoon, naka-divine plan sa Kanyang decree. Tingnan po natin, everything that exists from the vast galaxies, galaxy. Ano ba ang meaning ng galaxy? Yung mga estudyante, mga kapatid. Estudyante, ano ba yung meaning ng galaxy? O planet pa lang, o planet. What is planet? Yun. Galaxy is the vast group of million stars. Yung galaxy, binubuo yan ng million stars. Kaya kung makita natin, pag maraming bituin, ang dami yan. Million yan. Vast group yan. Tapos sabi doon sa Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na rin niya tayo nung una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Sinong nagpasya, mga kapatid? Ang Diyos po. Hindi na-apektuhan ng Diyos sa pasya natin. Ang Diyos po ay makapangyarihan at mayroon na po siyang pasya. Ano po? Acts 17:24, God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, willeth not in the temples made with hands. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibhasa, siya'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Mga kapatid, ito po ay bahay-sambahan. Pero pag wala na po tayo dito, hindi po nakatira dito ang Diyos, ang Banal na Espiritu. Saan po tumitira ang Banal na Espiritu, mga kapatid? Sa atin. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 3. Hindi po siya tumitira sa mga ginawa ng tao. Saan siya tumitira? 1 Corinthians 3:16. Sabi doon, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? Sa Tagalog, hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So nakatira po sa atin ang Banal na Espiritu. Ngayon, kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, sabi dyan nga talata, verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Tayo po, bilang church, dito po naninirahan ang Diyos. Sa mga tao, hindi po sa building. Kaya halimbawa, sabihin ko mga kapatid, next Sunday, doon po tayo mag-worship sa Maragondon. Sinong sasama?
Ikaw na lang, pastor. Ba't isasama mo kami? Ang lalo ng pastor, alam mo, para tayong Israelita. Alam mo kaya nagaling ang Diyos sa bayan Israel, puro reklamo, puro complain. Kaya ilang taon sila na naglakbay mula Egypt hanggang Promised Land. Ilang taon mga kapatid? 40 years. Pero kung babaybayin mo, ang nilakbay nila, malalakbay nila 15 days or 1 month. Inabot ang 40 years, brad. Ano ang reason? Because of disobedience, because of sin, complaining, arguing, nagre-reklamo sa Diyos. Hindi tayo pwede magreklamo sa Diyos. Diyos siya eh. Ano mo re-reklamuhan yung may-ari ng langit at lupa? Di ba? Lord, bakit ganito ang mukha ko? Ano gusto mo ang mukha? Magpabiki-mail ka. O may milyon ka. Di ba? Lord, bakit ganito ang kamay ko? Ang ikli. Sinusukat ko nga, parang isang ruler lang, brad eh. Nung makita ko yung kamay ni brother JR, ang haba. Eh kung hindi na lang, bakit Lord, yung kamay ni brother ang haba, yung akin ang ikli. Di ba, brother Lorenz? Eh, brother, mahaba pa niya sa iyo. Ito sa akin talaga, sabi ko, bakit ang ikli? Tapos yung pa ako, ang ikli din. Gusto ko nga lagyan ng ang tawag simento para tumaas. So, pag maghinanakit tayo, walang mangyayari. Ganon ang nangyari sa bayan ng Israel. Puro reklamo, puro complaint. Nang nasa Egypt sila, abay sabi na, Lord, nawa, mapalaya kami dito sa pagkaalipin. Nung napalaya naman, reklamo na naman. So, ganon minsan ng tao, di ba? Walang contentment. Lack of contentment. So, ano po, mga kapatid? Yan, punta na po tayo sa final ng ating pag-aaral. Medyo malahaba po ito eh. God's sovereignty and providence. Ano ibig sabihin? Providence means that God preserves, governs, and directs all creation from moment to moment. Yun, segundo. Wala akong aksidente nangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Yung providensya ng Diyos, yun ang pinapairal niya sa kanyang kapangyarihan. He does not just make the world and then leave alone. Hindi nalikha ko na ito, ha? Nilikha ko ito, kaya wala akong pakialam. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay may pakialam sa kanyang nilikha. Actively rules over every detail to accomplish His eternal purpose. Yun, lahat ng detalye. Meron siyang pakialam. Kasi dala mo, nilikha niya, tapos wala siyang pakialam. For His own glory. So, tingnan natin yung definition. Providence is God's continued exercise of power whereby He upholds all things, govern all events, kahit yung mga events na nangyari, and direct all creatures to fulfill the counsel of His will. Ganun kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya hinayaan yung mga nilikha niya, ay para hindi, bahala na kayo sa buhay niyo. Diba? Tayo nga mga tao, diba? Yung anak natin, sinusubaybayan natin eh. Dinadirect natin sa gusto natin. Eh lalo na yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. God upholds and sustains all things. The universe would cease to exist if God did not constantly hold it together. Life, yun, number 1, life, nature, and laws depends entirely on Him. Tingnan natin in Hebrews 1:3. Sabi doon, Hebrews chapter 1 verse 3, to be in the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things, grabe mga kapatid, by the word of His power, when He had by Himself forced our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. So yung pinakapunto dito, sabi doon, upholding all things by the word of His power. Sa Tagalog, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Umaalalay sa palagay ng mga kapatid. Kung ang mundong ito ay walang umaalalay, saan kaya pupulutin itong mundo? Earth. Anong ibig sabihin ng earth, mga kapatid? Definition. Punta na naman tayo sa science. Earth is a huge ball, rock, made of rock and soil. Tama ba? Rock and soil. Pero may water din, ano? Dapat nagkasama. So, medyo malayo lang turo sa akin extension ng elementary na. So, lahat ng definition yun, natutunan ko ng elementary, parang ako matagal talaga makasaulo, mga kapatid. Pero pag nasa ulo ko, ang tagal na namang mawala, brad.
Yung pinsan ko, ang galing pang memory no. Ako talaga, minsan nananaginip na ako, nagsasahulog pa eh. Sa katulungan ko lang mag-memorize. Pero pag na-memorize ko, medyo matagal mawala. Kaya yung mga nasa sa ulo ko, kahit sa mga history, mga science, mga aralan dito pa, nakaibang brad eh. What is a sentence? What is two kinds of sentence? Dito pa lahat mga definition eh. Sabi ng mga bata, what is a sentence? Diba? Sentence is a group of words that expresses a complete thought. Diba? Two kinds of a sentence, subject and predicate. Doon lang naman eh. Singular and plural. Nag-lecture na si Pastor eh. Mga simple lang yan. Para medyo may ano tayo. So dito po, makita natin mga kapatid na Acts 17:28, for in Him we live, in move, in have our being, asserting also your own quotes have said, for we are also His offering. Ito, matindi ito natin. Sabi doon, sapagkat sa Kanya tayo'y nakabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. So hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Hindi rin tayo makakakilos nang wala ang Diyos. Sa Kanya tayo umaasa. Colossians 1:17. And He is before all things, and by Him all things consist. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Lahat ng bagay nabubuhay dahil sa Kanya. Kung wala ang Diyos, lahat tayo patay ba? Yun. Hindi na tayo makikita-kita dito kasi sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Purihin ang Diyos dahil pinapaintulot pa ng Diyos na tayo'y mabuhay. May purpose pa si Lord kasi yung nga namatay, wala na talagang purpose si Lord doon. Patay na po sila. Eh, Pastor, buhay pa pero patay na po kami. Patay na po yung relasyon namin. Bayaan mo siya. Kung wala na sa piling mo, huwag mo nang hanapin. Marami pang nagmamahal sa iyo. Yun. Malay mo, nasa tabi mo lang. O nasa kapit ng... Tawa si Brad. Yung mga nang-iwan, teka na mo hahabulin, iniwan ka na nga, di ba? Iba talaga si Luigi. Yung mga nang-iwan, bayaan mo. Doon sa pinuntahan niya. Malay mo, magkita ulit kayo. Ay, kamusta ka? Kasi may kwento ko yan, mga kapatid. Yung dating mag-asawa, may anak po sila. So, ibig sabihin, nagkaroon ng problema yung lalaki. Nagtapok sila sa korte, pagpapaanan. Yun, nagpaanan. Siyempre, ng annulment. Ngayon, nung nagtakpo, sabi ng abogado, ano bang nangyari? Ano ba ang naramdaman mo nung unang nangligaw si brother? Siyempre po, mahal ko po siya. Ikaw, Brad, mahal ko siya. Opo. Sabi ng babae, sabi ng abogado, maghihiwala. Sabi ng babae, ayaw ko na po, mahal ko pa rin siya. So, sa dulo, nagkabalikan po. So, hindi naman natin sinasarabi ang ganon. Pero, may mga instances na ganon. So, kailangang ayusin lang. Kung maaayos pa, pag hindi na, at wala na talagang solusyon, yun, hintayin yung tamang pag-ibig. Baka, huwag yung maling pag-ibig, kasi may maling pag-ibig, mga kapatid, tamang pag-ibig. So, paano naman maling pag-ibig, mga kapatid? Kapag ako'y Kristiyano, ang niligawan ko hindi Kristiyano, maling pag-ibig ko yun. Pag babae ka, dapat ang nanliligaw sa'yo, Kristiyano ka, dapat Kristiyano din. Para hindi mamali. Kasi hindi naman mo mapipigilan yung nararamdaman ng puso mo eh. Yun. Si David po, sa isang mata, nagka-interest siya kay Bathsheba. May asawa si Bathsheba. Ang tanong, tamang pag-ibig o maling pag-ibig? Maling pag-ibig. Si Solomon, 1,000. Yun. Mga pagano, maling pag-ibig o tamang pag-ibig? Maling pag-ibig. Pero nakasawa po ako. Kristiyano ako. Niligawan ko Kristiyano. Tamang pag-ibig? Tama. Hanggang ngayon, ilang taon na tayo, sweetheart? Hanggang ngayon, sweetheart pa rin tawag sa kanya. Pag big heart na, bitter heart, yun ang maraming problema na. Mapait ng hindi na mapait, hindi na matamis. Ipinasal po kami ni Mrs. 1996.
1996. Ilang taon na yun? 2026 minus 1996. 30 years. Malapit nang mag-send, 30, 30 no? 30 years. At kami, pag namamasyal sa, nakaholding hands po kami. 30 years ago. At ang budget namin sa pagdidig, 5 pesos na pati sa buwan. Yun. Hindi kami hindi na kailangan mga 1,000 day. Yun. Tapos sa picture-picture, swita-swita. Kaya, at sabi doon, muling ibaling ang tamis ng suyuan. Yun. Dapat ganun eh. Ngayon, yung wala ng tamis, ay marami pa naman pwedeng itamis. Kami nung iba, paano kami pastor? So, sabi ng Panginoon, yung mga nangiwan sa inyo, bayaan yun. Sabi ng Panginoon, Hebrew 13:5, hindi po kayo iiwanan, hindi po kayo bababayaan. Ang Diyos hindi nag-iiwan mga kapatid, kaya yung pagmamahal na tulo-tulo natin, sa Diyos natin ibigay. Bisan yung tao, kahit close na close mo yan, 100%, darating ang panahon, mawawala sa iyo. Hindi ka mag-iwanan o hindi kunin ng Panginoon yan. Kaya kapag ikaw ay yung puso mo, nandun nakapokus, maamintuhan ka talaga eh, pag nawala yan eh. Kaya mo lang, so kung nawala, tapos na, wala na eh. Winter season. Yun, sabi doon, Psalms 135 verse 6, whatsoever the Lord bless, that did He in heaven, and earth and the seas in all deep places. Alam mo yan, no? Pati panahon, kontrolado ng Diyos. Ano pa? Sabi doon, whatsoever the Lord bless, that He did in heaven, and earth and the sea in all deep places. Kaliliban ng dagat, kontrolado ng Diyos. Ano bang mayroon sa kaliliban ng dagat? Sinong nakarating na sa kailaliman ng dagat? Ilang di pa ang pwede niyong sisirin? Sino nakasisid na sa inyo sa dagat? Yung mga ilang di pa, Brad, ang kaya mo? 6. Yun. Pag dagat kasi, medyo maano ang oxygen yan. Pag tabang, medyo mahirap mag-penetrate sa ilalim, medyo yung oxygen, medyo mahina. So ako, kasi laking dagat talaga, talagang lumaki ako sa dagat. Kung makita niyo ako nung maliit, ang tawag sa akin ay Shukoy. Napakaitim po talaga. Kasi pag elementary ako, pag break time, alas 12, hindi ako kumakain. Naliligo ako sa dagat, mga barkada ko. Tapos pag Sabado at Linggo, sumasama ako sa tatay ko sa pagdalambat. Kaya nasanay ko ako sa dagat talaga eh. Yung, ang tawag doon, busiro. Yun na kapag yung lambat sumabit sa mga kuran, ako po yung nagtatanggal sa kuran, yung mga nagsakabit-sabit. Mas lamang po ang party ko kaysa kanila. Kasi iba yan, ang tawag doon, busiro. Kaya minsan naapituan yung tainga ko kasi alam mo, ang tagal mo sa ilalim, Brad. Pero, makita mo, yung ganda ng ilalim ng dagat. Nakikita mo lang kasi sa ibang dagat lang eh. Pero pag nakita mo yung ilalim ng dagat, ang ganda pa ng mga kapatid. Kaya minsan sama po kayo sa amin sa Mindoro. Pero, pamasahe mo. Ako na nga sagot ko ngayong dagat eh. Sagot ko pa pamasahe. John si Elder Belbet, taga-roon po yung asawa niya. Malapit magkalapit lang po yung barangay namin. At ang ganda na ng kalsada ngayon, tapos may magandang resort doon sa amin. Pag sumama po kayo sa amin, sagot ko na yung resort. Sagot ko na po yung pagkain. Pamasahe lang niyo ang sasagutin. Kailan? Bukas. Bilis naman, Pastor Maclano. So, Matthew 8, Job 37 verse 10, mga kapatid. Yan, matatapos ang tayo. Job 37 verse 10, by the breath of God, rose is given, and the breath of the water is strengthened. Sa pamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang helo, at ang kalulaki ang tubig ay nag-iisip. Di ba mga kapatid, kung titignan natin yung may dagat dyan, na nahahatik sa dalawa, yung kabila, parang kulay itim, yung kalahati kulay ganito. May parang hati talaga eh. Nagbibigay ng boundary. Natataanan niyo ba? So, sino kaya naggawa ito? Hindi
Ito yun, oh. Nakasulat ka pala. Hindi ka naman na tayo pagtakan, nakasulat ka eh. So, Matthew 8:26. Yan, marapit na tayo. And they said unto them, why are you fearful? Do you are little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Kita mo, sa panahon ng ating Panginoon, nasa bangka sila, bumagyo, ang lakas ng alon. Yung mga disciples, nawala ng natakot po sila. Pero ang sabi ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkabay, nagbangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at umusay na totoo ang panahon. Kontrolado na ito sa panahon. So sinabi niya, be still. Tumigil. Subukan niyo pumunta pa sa Mindoro ng December. At yung mga along gabundok sabi mo, tumigil ka! Tigil! Ano ka? Tumigil ka! Ako si Coco! Dinali mo si Dragon Pool, ha? Hindi mo magagawa yun. Ang Diyos lang ang may kakayanan patigilin ang panahon. Yun. Pero mo, subukan nyo, sumama kayo sa akin December. Parang explore lang. At hindi tayo sasakay ng truck, sasakay tayo ng bangka na motor. At maranasan mo yung bangka, lagot eh. Naranasan mo na yung Mrs. Yan at Mr. Gina. Kinausap ko yung mga tripulante, sabi ko kayo magpanatakot din kayo kasi nakatakot na rin. Nag-ismay lang kami, pero takot na rin kami kasi lalaki ng alon eh. Uwi tayo. Sila namin pinanta para sila, hindi kami. Sila talagang ang lalaki ng alon. Kung kayo nandun, pwede mo nyo sabihin, tumigil ka! Ako, si Bigita! Galawin, Dragon Ball pa rin, ano? So hindi po wala eh. Wala talagang mangyayari mga kapatid. Diyos lang ang pwede gumawa nun. Hindi natin magagawa yon. Ito, sabi na natutulog yung ang Panginoon, diniisip ng mga disciple. Kasama naman nila ang Panginoon, natakot pa. Minsan ganun tayo, minsan, no? Sabi natin, Lord, nandiyan ka naman sa tabi ko. Pero Lord, nakakatakot naman. Pandemic. Di ba, nakakatakot ang pandemic eh. Wala tayong supply. Wala tayong income. Pero, nandito pa rin tayo. Bakit naka-survive? God will provide. Eh bakit si Elias? 3 taon kalahati sa bundok. Sino ang nagsusupply sa kanya mga kapatid? Uwak. Dito, nakaranasan ko 1 year. Bawat araw, may nagdi-deliver sa akin ng Jollibee. Araw-araw yun. Si Brother Bernard, naalala niyo si Brother Bernard? Security sa Community City. Kasi ang pagkain niya, Jollibee, ay nagsasawa na siya. Kaya bawat araw, dito dinadaan yung pagkain niya. Alam mo, hindi ako bumibili pero may nagdi-deliver ng Jollibee. Kaya lang, natigil din yun kasi siyempre may mga pangyayari na nangyari. Namatay po si Brother Bernard. Kasi nawalay na po siya sa Panginoon eh. Bininog na, nag-vision na. Once na ikaw ay lumayo sa Diyos, mapapahama ka talaga. Kaya huwag natin planuhin umiwalay sa Diyos. Yung iba, dito pastor ako, saan ka pupunta? Dito lang pastor, hanggang lumayo ka na. Dati dito ka, nung umiksit ka, abay, kala mo lang, maliit ang pagkalayo mo. Lumayo ka, first step, aba, nandiyan ka pa lang. Second step, aba, lumayo ka na. Ano mangyayari sa buhay natin, kapatid? Puro simula. Wala nang natatapos. Dapat ginagamit ka na ngayon eh. Dapat nag-prepare ka na dito eh. Dapat nandiyan na lang ako eh. Diba? Ilang taon na ako nag-prepare dito? Almost 20 years na. 20 years na nag-prepare ako. Buti na lang, hindi na pa namaos ang busis ko. Hindi pa bumigay yung busis ko. Bakit to? Dinidisiplina ko ang sarili ko eh. Natutulog ako ng alas 9. Yun. Para talagang yung katawan ko ay may prepare sa panibagong habon ng buhay sa araw-araw. Kasi kung iwaabo sa yung katawan ko, mga kapatid, hindi mo na ako makikita ngayon. Baka 50-50 na ako nasa ospital na. Ang tanong, dadalawin ba niyo ako pag nasa ospital? Sinong dadalaw? Tas ang kamay? Dalawa lang. Sige, taas ulit. Pag ako pa yung hospital, sino dadalaw? Tas ang kamay?
Biglang gumawa. Gusto nyo talagang ma-hospital ako, datanong ko. Yung hindi tumaas, ayaw niya ako magkasakit. Yung tumaas, gusto nyo talaga. Joke lang. Yung mga nasa Google Bed, natatawa din. At least mapatawa kayo. So, ito po, last point na po. Dami ko pa lang. So, hindi natin tatapusin ito dahil continuous ito. In Sunday, yun, continuous natin ito para baybay natin yung ating pag-aaral ngayong umaga. So, balikan lang po natin yung ating pinag-aralan ngayong mga kapatid. Yung God, sovereignty, at isa po sa three kinds of sovereignty. God is sovereign in creation. Number 2, God is sovereign in administration. God is sovereign in election. God is sovereign in creation. Isang buwan po tayo dito. Napakalawak po kasi ang pag-aaral about creation. Di pa nga natin papag-aralan, God is sovereign in birth. God is sovereign in death. Yun, susunod yun, matatalakay natin yun. So, tayo po yung tumayo at tayo po yung manalangin at pagkatapos ito, mapapasok natin. Okay, salamat po doon sa mga ganito sa yaya, salamat po sa mga napag-aralan, salamat po sa mga kapatiran na nagbigay ng oras at panahon na makinig, naway tumimo sa aming mga puso at isipan ang mga salita. Sa mga natin na po ng oras, kayo po ang mamunat tumubag sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Gadot, siguro may ligad yun. Alas and my Savior, and in my sovereign light. For He behold the sacred head, for such a warm aside. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. For Christ that I have done, He grown upon the tree. Amazing deeply praise I know, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But like the sun and darkness hide, and shall His glory seen. When God Almighty Maker died, for man the creature sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Thus my heart blushing rain, while the grace grows apace. Dissolve my heart in thankfulness, and melt my eyes to see.
cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. The cross of grace can everything, the devil love I know. Dear Lord, I give myself away, is all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Song number 11. 11. Oh. 11. Go. Sure. Oh my Lord, I am thine. Ready, church? Oh my Lord, I am thine, what a blessing divine, what a comfort to feel where I be. In the arms of thy love, I am buried above every sin and temptation and fear. I will rest in thy love. I will rest in thy love. To thy wings I will flee, I will shelter in thee. I will rest in thy love. In the rapturous sound of thy name I have found sweetest music my spirit can know. With the light of thy face and the charms of thy grace, I have found a sincere below. I will rest in thy love. I will rest with me, rest in thy love. To thy wings I will flee, I will shelter in thee. I will rest with me, rest in thy love. This is only a taste of thy heavenly mysteries. I shall find when my journey is on. This sweet truth I shall prove when with joy I remove to my home in the heavenly shore. I will rest in thy love. I will rest with thee, rest in thy love. To thy wings I will flee, I will shelter in thee. I will rest with thee, rest in thy love. Okay, so bago tayo mag-closing prayer ulit, announcement, no? Lord, salamat sa Diyos dahil nakarating ng payapa ng mga kapatid na galing Bacolod. Sino pong mga taga-Bacolod dito sa kamay? Wala na ba? Bicol, tapos po ng kamay, no? Ang mga Bicolana. Bicol, Bicol ka, Brad, saka ka Bicol. Johnson. Johnson Pilar, Sorbon. Sorbon. Sina Sister Dennis, Katangbanis, si Mrs. Bilubatan, Sister Tess, Sandra, Ligaspi. Sino taga Norte dito? Taga Ilocos. Sister Perez, Samayan. Ikaw, Sister Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala taga US dito. Siguro, pag may nag-asawang mga Amerikano, I'm American, brother. Where's your wife? He, she. Sino kaya mapalad? So, okay lang, pag Kristiyano, mananampalataya. Baka mayroon kayong naging asawang Amerikano, mapapilitan ako mag-preach ng you know, my dear brother, according to the Bible. Bible lang naman yun eh.
Dami naman English version yan. Okay, maganda na. Kahit English speaking yan, no problem. Kailan ba? So, may tinikal. So, kaya natin in perfect time, in God's time. Parang gano'n. Okay po, so tayo yung ating mga kapatid, no? Yung ating candidates for baptism. Pagkas nga, pakita nyo mga kasi kayo tatlo ba? Ready na ba? Ito. Tayo, kung ready na. Tayo na, kung ready. Tayo na. Tayo ka na. Yun, apat po yung candidates natin. Si Brother Paul ay babautisman natin sa Bacolod. Kasama ng ibang kapatiran natin doon. Kayong tatlo, sa Pacific Ocean tayo mag-bacolod. Ikaw, muna. So, pumili kayo anong ocean. Indian Ocean, Pacific Ocean, ano pa mga ocean. So, ano natin? At yung mag-asawa, pakita yung kayo na bagong baptize natin. Yan ang bagong baptize natin nung last week. May sarili silang swimming pool. Ay, hindi pala. Yung subdivision pala may sarili. So, ischedule natin yung bakit mo hindi naman yung brad? May ano naman dyan, malaking ground. Hindi sa doon na lang sa pagulog brad. No. Babalik pa ba sa brad? Hindi na. So sa ayon sa gusto brad, puntan ka lang kita. Mag-iipon ako ng piso-piso araw-araw. So pray natin ang kapatid ang Bacolod dahil marami lang sila. At si Brother Lourdes sa wala mo si Brother Lourdes, pag sumakay ulit ko siya, si Brother Paul. Yun, Brother Paul ha? Kailangan pag-alam ng buhay ni Paul. Bakit ma-inspired ka sa buhay ni Paul talaga rin. Kahit maraming pagsubok, pero tuloy-tuloy. Yun ang binasa ko lang. Persecution, famine, takipong, terrorism. Kailan mo na, pangalan mo po. Dapat hindi mabigo si Paul sa'yo. So yun po mga kapatid, isama natin sa prayer yung mga kapatiran na gustong income. Sino pong walang income dito mga kapatid sa kamay? Walang income, nasa kamay. Yun. Mamaya mag-usap po tayo. Sabay ka doon. So, ang income po kasi, number 1 po yan. Unahin natin siya. Trabaho, negosyo. Kahit anong pagpapakapamuli natin, pag hindi natin inuna si Lord, mahirapan lang tayo. Pag inuna natin si Lord, kasama natin siya sa trabaho, kasama natin sa negosyo, mismo po ang buhay. Pero pag inuna mo yung trabaho, negosyo, kaiwan si Lord, nako, iiwanan ka talaga ni Lord at mapaparali sa iyong buhay. So, seek you first palagi, seek you first. Ito lang naman ang pinatili. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Added na eh. Gusto mo minus eh. Gusto mo multiply, added na. So yun po, tayo tumayo at tayo po manalangin. At tayo po pag-pray natin. Wala po maraming pagkain. Unlimited na kanin, puro kanin po, kakainin natin. Siyempre tayo, salamat po Diyos sa mga ito, sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa mga kapatiran na naka-join sa Bugimbi. Salamat din po Diyos sa mga kapatiran na dito sa face-to-face. Nawa po, nabusog kami ng mga aral mo na nag-bring po sa amin ng hamon. Na magkaroon po kami ng total unity. Dahil kayo po ang sovereign God, kayo po ang may likha ng langit at lupa. Kayo po ang nagpo-control sa lahat ng bagay. Mula po sa umpisa hanggang patapos Lord ang mundo ito ay sinusustain mo ang lahat po ng mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Salamat po God at awa, anong po aming mga plano, ito po hindi lalabas sa iyong kalooban. Nawa po Diyos ay patatakin po kami para lakasin po kami sa aming spiritual na buhay upang makaharap kami sa araw-araw na hamon ng buhay namin na kinakaharap ng bawat kapatiran. Ganun Diyos, tinatalamin namin ang gawain po sa Bacolod. Nawa po ay para po marami pa po mga pinili po ang atin po sa lugar na yun. Nawa, sa talagang panahon ay kayo po ang magtatakda kung ano po Diyos sa lugar na yun. Gamitin mo po ang lingkod mo upang marami pa po kaming maakay sa lugar na yun. At sa gawain po namin dito sa Cavite, sa mga Bible study, sa weekly Bible study, monthly Bible study, nawa ito po, kayo po magpalabo sa mga gawain ito
Marami pa pong madagdag sa gawain ito upang sama-sama kami na magpuri sa iyo, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Lord, at sa aming pansamantalang paghiwalay. Pangalahan mo kami, gabayan, makasig kami sa aming mga tahanan na ligtas at mayapa. Sa aming